In Ephesians chapter 4, verses 7 hanggang 14. Palakas konti, bro. Konti na lang. Ephesians chapter 4, verses 7 to 14. Salitan po tayo, verse number 7. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he said, when he has sent out a man to let captivity captive, and made gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above heaven, that he might fill all things. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Tayo po ay sabay-sabay, 14. And henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito na kami muli magkatipon sa inyong pangalan at sa inyong banal na salita. Panginoon, pakabuksan nyo nga po ang aming pangunawa tungkol sa mga bagay na papag-usapan po namin. Tulungan nyo po kami, Lord, na magkaroon ng kaunawaan ukol sa iyong iglesia, sa church, so that we might know what is the purpose also of our lives while we are here in this earth. Panginoon, tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kaming wisdom, kayo pong maitaas maluwalhati, gamitin niyo po ako bilang inyong instrumento ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Nung ako po ay nagsimulang magkaroon ng interes sa pag-aaral ng salita ng Diyos, isang tanong na tinanong ko sa sarili ko, bakit kami baptist? Okay? Isang tanong na tinanong ko sa sarili ko, bakit ba kami baptist? At kung kami ay baptist, nasa tama kaya kami? Nasa katotohanan kaya kami? Yun po yung aking tinanong. At simula nun, ay kahit papano, meron na po tayong natutunan tungkol sa salita ng Diyos. At kabilang po doon, mga kapatid, itong mga bagay na sa mga nakaraang linggo, akin pong dinidiscuss po sa inyo, na at least merong apat, may apat na uri ng church sa Biblia. So, tinuro ko sa inyo that there is a national church, and that is no other than the church in the wilderness or Israel. Okay. We also have the church upon the rock, okay, which is the kingdom church. Now I could say this is also the redeemed Israel. Okay. Konektado pa rin siya sa bansang Israel. We have the church which is His body, which is the spiritual church. At ito nga po yung body of Christ. And finally, we have the local church or local churches. Kabilang tayo doon, Shining Light Baptist Church. Now, para masabi natin na tayo ay nasa tamang simbahan o tayo nasa tamang iglesia, kapag tinagalog mo yung word na yon, sa mga Tagalog na Bible, nilagay nila iglesia kasi yung Greek noon, ecclesia, ganyan. But it is church, translated sa ating King James Bible, mga kapatid. Kailangan ang basihan ng iyong local church ay hindi yung number 1 saka number 2. Dapat ang basihan ng iyong local church ay yung number 3. Kung hindi iyon yung doctrine na hawak-hawak ng isang local church, kahit Baptist church pa yan,
kung hindi yan nakabase sa doktrina ng body of Christ, that church is in a wrong. Dahil wala naman pong separate or different command na binigay para sa local church at different para sa body of Christ. Kung ano yung command na binigay sa katawan ni Kristo or the church, which is His body, it's the same command given to the local churches. Yun din yung sinabi sa mga taga-Korinto. Yun din yung sinabi sa mga taga-Galacia. Yun din yung sinabi sa taga-Epeso, taga-Pilipos, taga-Kolosas. Ibig sabihin, kung ano po mga kapatid yung doktrina na ipinahayag para sa mga local churches na yun, yun din yung sa katawan ni Kristo. At kung nakabase ang isang simbahan, hindi po sa number 3, kundi sa number 2 at sa number 1, magkakaroon po talaga ng mga practices na kontra sa kalooban ng Diyos sa ating panahon. Magkakaroon ng mga gawain na hindi po naaayon sa kalooban ng Diyos even sa atin pong panahon ngayon. Ngayon po, ang atin pong simbahan ay merong mga programa, meron po tayong mga activity, meron tayong mga project, at dapat nating maintindihan na lahat ng ating ginagawa dapat nakaukol sa kalooban ng Diyos. Okay? So hindi tayo kumikilos ng hindi po natin nasisiguro or at least man lang meron tayong bersikulo na pinangahawakan na masasabi natin na tayo po'y lumalakad ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo humahayo sa labas, ipinapangaral natin si Kristo sa mga tao nagbabahagi ng ebanghelyo, doon sa mga taong atin nakakasalamuha doon o pinapangaralan sila doon sa street preaching, mga kapatid. Iyon po ay nakaayon sa command ng Diyos na meron tayong binigay sa atin ministry, at yun yung ministry of reconciliation. Yun ay nakaayon doon. Ibig sabihin, yung practice na yon ay hindi po suntok sa buwan, ay hindi po inimbento, kundi yun po ay nakaayon sa kalooban ng Diyos na ipaayag ang ebanghelyo ni Kristo para ang mga tao ay may pagkasundo sa Diyos. Dahil ngayon ay gusto ng Diyos na ipagkasundo ang tao sa Diyos. Dahil nagliligtas po siya ng kaluluwa. Amen. So, ibig sabihin po, kung ano po ang lahat, kung ano po yung ginagawa natin as a church, meron po dapat yun na scripture. Meron po dapat yung bersikulo na nasa likod po noon kung bakit natin ginagawa. At binasa natin Ephesians chapter 4, mga kapatid. Karamihan ng ating ginagawa sa church, I believe, hindi natin napapansin, pero para po yun dito. Nakita nyo yung verse 12? For, tatlong bagay po yun nandiyan dyan. For the perfecting of the saints. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. And we should also acknowledge, yes, according sa context ng talata na yun, na nakalagay po doon, na binigay yung gifts, man gifts sa body of Christ. Ano yung mga yon? Sabi sa verse number 11, nagbigay siya ng mga apostol, nagbigay siya ng mga propeta, nagbigay siya ng mga evangelist, nagbigay siya ng mga pastor at mga guro. Pero ang dahilan kung bakit ibinigay yung mga tao na yon is for this reason. Para ma-accomplish yung bagay na ito, that saints, unang-una sa listahan, is to be perfected. Okay? Yun yung nais mangyari ng ating Panginoon. God desires na ang tayong mga saints, and by the way, saints in the Word of God are not dead people. Saints in the Word of God are living people. Sila na mga na-sanctify because of Jesus Christ. Sila na mga naniwala sa Ebanghelyo, niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. They are saints. I am a saint according to the Word standard. According to the standard of the Word of God. Maniwala man kayo sa hindi, yun ang tawag sa atin sa salita ng Diyos. Lahat ng mga ligtas ang tawag sa atin, saint. Kahit medyo mukhang santong kabayo minsan. Okay? But,
The Bible calls believers as saints. Hindi dahil sila ay kasanto-santo, kundi yun yung posisyon na nilala sila ng Panginoon at gusto ng Panginoon na doon sila lumakad. Though, hindi ka pa namumuhay parang bilang isang santo, gusto ng Diyos ganun ka. Gusto ng Diyos ganun ako. So, ang gusto niya mangyari, the saints will be perfected. For the perfecting of the saints. For also, syempre, ang ministry po, ang gawain, ang gusto ng Diyos na kumilos dito, hindi mga unbeliever. Ang gusto ng Diyos na kumilos sa ministry ay mga saint, mga mananampalataya na, mga tinubos na ni Kristo Jesus. Kaya tayo pinagtitibay, kaya tayo tinuturuan, kaya nagpipreach, kaya nagtuturo. Bakit? Para ikaw na isang saint, ma-perfect, and you will be ready for the work of the ministry. Ikaw ay magiging handa para sa gawain. And remember, yung ministry pa lang, di ba? It requires sacrifice. Kasi, sabi nga ni Apostle Pablo, naging ako, parang sabi niya, I became all things to all men, that I might by all means save some. So, para doon sa taong kanyang inabot niya sa kung nasaan yung tao na yon, para lang maligtas yung tao na yon. At pagdating sa ministry, mga kapatid, talaga pong merong work. We are not talking about the salvation nung taong gumagawa nito. Tanda natin, dapat malinaw sa atin ngayon at dati pa, na ang kaligtasan ng kaluluwa, hindi ikaw ang nagtrabaho. Hindi ako ang nagtrabaho. Si Kristo ang nagtrabaho at tayo ang responsibilidad natin paniwalaan yung ginawa ni Kristo. Pagkatapos nating maligtas, meron tayong dapat gawin. Dahil ang ating Panginoong Yesus na nabayubay sa krus ng... Anong tawag natin dun sa kanyang ginawa? Finished work of Christ. Tama? Finish. Hindi na po bababa si Kristo para i-proclaim yun dito. Ang gagamitin ng Diyos na bibig para ipagsabi yung kanyang ginawa sa krus ay ako at ikaw. Walang ibang tao na siyang pinagbilinan tungkol sa mensahe ng Ebanghelyo, kundi mga ligtas mismo. Tayong mga nakakilala kay Kristo Jesus, tayong mga sumampalataya kay Kristo Jesus, tayo po mga kapatid ang inatasan para sa gawaing ito. For the work of the ministry. Each and every one of us has a responsibility in this thing. Sir, preacher, busy po kami. Marami po kaming ginagawa, mga kapatid. Ang buhay natin, utang na natin sa Diyos nung tayo niligtas ng Panginoong Jesus. Yes, meron tayong responsibilidad sa buhay. Kailangan natin magsumikap, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin mag-aral. Hindi natin sinasabi hindi dapat gawin yon. Pero we have a responsibility and wag mong iisipin na hindi importanteng gawin yon dahil ikaw ay niligtas ng Panginoon para kumilos din para sa kanyang kalooban. Yes, life is hard. Amen. But life is easier. Why? Because we are saved. Hindi mo iniisip na anytime na ikaw ay mapapahamak. Anytime kung ikaw man ay kukunin ng Diyos, hindi mo iniisip na ikaw ay mapapahamak, kundi ikaw ay may langit na uuwian. And that makes life more easier. Why? Dahil pwede tayo magpatuloy sa buhay na ito na being careful for nothing. Dahil alam natin that if death will knock our way, kung kakatok na si kamatayan sa iyo, at least you have a sure home in heaven. And that gives us hope and that gives us comfort. Yun yung binibigay niyan sa ating puso. But this God who saves us has a good work. At yung good work na ito, pinaperform niya through us. Hence the verse, I can do all things through Christ. Kasi si Kristo din yung kumikilos niyan sa atin. Si Kristo po kasi ang disenyo ng Diyos sa ating panahon ay si Kristo ay pinoporma niya sa atin that Christ might be formed in you.
Gusto ng Panginoon na si Kristo ay nasa sa atin at yung buhay ni Kristo ang nagmamanifest sa ating mortal flesh. Gusto ng Panginoon na nakikita si Kristo sa ating pamumuhay, mga kapatid. That's what God desires sa kanyang mga saints. At dahil doon, tayo ay gagawa sa ministeryo pong ito. Work of the ministry and also the edifying of the body of Christ. Remember, lahat ng mga saints, member ng church, which is His body. Lahat ng mga naligtas ay part po ng katawan ni Kristo. Every saved individual, membro po ng katawan ni Kristo. So, lahat ng atin pong ginagawa, it should be in alignment to the will of God, mga kapatid. Dapat po naka-align sa kalooban ng Diyos. We have a local church dito po. Ang pangalan ng ating simbahan, we name that or we call that Shining Light Baptist Church. Shining Light Baptist Church. Hindi dahil marami tayong ilaw dito, it's just the name. But in Philippians, we should shine as lights to this dark world. No? Dapat tayong magliwanag bilang mga ilaw. Okay? Sa madilim po na mundo po na ito. Ang ating pong buwan ngayon is February. And in November, mga kapatid, we will host a Bible conference dito sa church na ito. The reason why we would do that ay dahil sa tatlong bagay na yan. It's for the perfecting of the saints, it's for the work of the ministry, it's for the edifying of the body of Christ. And we should remember na nag-i-enjoy tayo minsan dahil sa fellowship na meron po tayo dito, and we should. Amen. Hindi natin sinasabing masama yun. We should enjoy our fellowship. We should spend more time sa bawat isa dito dahil tayo po yung mga miyembro ng katawan ni Kristo. So, tayo po yung mga kapatiran, tayo po ay merong common bond through the blood of Christ. At in order for us na tayo ay ma-perfect at tayo ay ma-edify din, kailangan syempre yung ating faith na titest, diba? May mga trials tayo sa ating buhay na dumadating at yun yung mga minsan nagpapalakas sa atin, nagtuturo sa atin, nag-guide sa atin. Sinabi ko na po to dati, I don't know if you remember, pero nabanggit ko na yun sa isang message na if we will host a conference, hindi siya madali. Okay? It's not gonna be easy. There will be sacrifices, I hope, on everybody. Bakit po? Dahil kailangan mong mag-provide na accommodation para sa kanila. And you need to provide also the foods, mga pagkain, throughout the 3 days. By the way, we will be hosting at 3 days, not a 1-day anniversary. 3 days, from Friday hanggang Linggo. So that will be a Friday, Saturday, and a Sunday. And one thing about those conferences ay nakakapagod yun. Una sa lahat. At practically speaking, may ilalabas ka talaga doon. Okay? Pero alam niyo po, kung tayo ay nag-i-invest sa mga bagay na alam nating makukurap at masisira, why not invest on spiritual things? Which things are not just profitable for the time being, but in that which is to come. Merong reminder si Paul or warning si Paul. Punta tayo ng book of Epistle, 1 Timothy chapter 6, okay?
I want to address this, mga kapatid, so that we could be prepared. Of course, siyempre, gusto natin ng mga fellowship, pero iba na kapag ikaw na yung mag-host. Pag tayo lang yung aatin, wala ka namang iniisip dun. Isipin mo lang, sasakyan papunta dun eh. Pero kapag ikaw mismo yung mag-host, ikaw mismo yung mag-aalaga sa mga tao na yun, ikaw mismo yung mag-prepare sa lahat ng mga mangyayari, hindi na po ito pwedeng basta-basta lang. It requires planning and it requires coordination. Okay? In 1 Timothy chapter 6, verse number sisimulan ko yung pagbasa sa verse number 3. Yes, I'm speaking about God's purpose for the church. Kaya natin gagawin yung Bible conference, kaya nga tayo may mga planong ganyan, kasi para may purpose ang Diyos sa church. Gusto niyang ma-accomplish ito. Nakakuha niyo po? Gusto ma-accomplish ng Diyos yung tatlong bagay nito, at sa pamamagitan ng pag-host ng conference, mangyayari yan. No? Matutulungan nun yung pagtupad niyan. Hindi lamang sa mga inimbita natin papunta dito, kundi mismong sa atin po. Okay? Kasi may exercise yung ating pananampalataya at ating pagminister sa kanila. Okay? 1 Timothy chapter 6, verse number 3. If any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. Remember that. Ang doctrine dapat natin pinangahawakan, nililid tayo sa godliness. Kapag nilalayo ka sa godliness, lumayo ka na doon. Okay? Hindi iyon yung kalooban ng Diyos, hindi yun tama. Verse 4, He is proud, knowing nothing, but doting about questions and stripes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. Napakadaming mga ministry ngayon na ang motto ng kanilang ministry is gain. At para sa kanila, gain is godliness. Preacher, ano pong ibig sabihin nyo? Mapakarami ngayon nagtuturo, kita nyo tong church namin? Kita mo tong mga ilaw dito? Kita mo lahat to? Diba? Pinagpapala kami ng Diyos. Okay? Hindi po basihan ang material na mga bagay o kung ano man ang meron tayo para sabihin mong tama yung ginagawa mo. Dahil masasabi ko sa inyo na isa sa mga pinaka marangyang mga tao sa Pilipinas ay yung may mga kapangyarihan sa kaban ng bayan. At masasabi ko sa inyo na hindi sila sa Diyos. Okay? Sila ay mga nangangailangan ng kaligtasan ng Diyos. Okay? Alright. So, ibig sabihin ko lang, mga kapatid, hindi porket marami kang gain, meron kang pera, meron kang ganito, meron kang ganyan, hindi nangangahulugan, ginaganap mo yung kalooban ng Diyos. Hindi nangangahulugan, sa Diyos ka. Hindi porke malaki building, ganyan. At hindi rin naman porke maliit yung gawain na mukhang kawawa, ay sa Diyos din. Hindi naman din ganun yun. Though, merong mga tunay na gawain na ganun. Okay? Hindi ito yung takalan, tandaan nyo po ha, hindi ito yung takalan para dyan. Bakit? Dahil si Apostle Paul, mga kapatid, natutunan niya, in whatsoever state, I know how to be abased, and I know how to abound. Ibig sabihin, alam niya kapag may blessing, alam niya kapag sadlak. Pero in each situation, hindi yun yung nagdedetermine ng kanya pong godliness. Kundi sa any situation na mapupunta si Apostle Paul, kontento siya. Kulang ang support, okay lang. Marami, nagbibigay, okay lang. Why? In any state, whatsoever state I am, therewith to be what? Content. Why? Because gain is not godliness. They are supposing, maraming ganon, they are supposing that gain is godliness. Ano bang sabi niya? Verse 7. For we brought nothing into this world. Tandaan natin yun. Wala kang binitbit
parating dito sa sanlibutan na to. Nung sinilang tayo ng ating mga magulang, wala tayong dala. Ang paglabas mo ang narinig, wala. Okay, wala eh. Wala kang dala. For we brought nothing into this world. Listen, and it is certain we can carry nothing out. Sabi ng Biblia, certain, sigurado, na wala kang madadala kapag umalis ka dito. Amen. Whatever riches, whatever wealth na gusto nating makuha dito sa sanlibutan na ito, remember, when you die, you cannot have those. Ay, meron mga namamatay preacher, maraming ginto dito, may mga pulseras dito, may mga singsing dito. Abangan mo! Yung mga taong ganun na nililibing, kapag gabi, wasak-wasak na yung kanilang puntod. Bakit? Ninakaw na. Ganun yung ginagawa talaga. Naglagay dito ng gold. Ay, nakita. Sabi ng mga, it's payday. Okay. But, mga kapatid, sabi ng Bible, it is certain we can carry nothing out. It is certain we can carry nothing out. Ibig sabihin ba nun? O sige, ibig sabihin pala, preacher, wala ka rin naman pala madadala. Di maging tamad na lang tayo. Ha? Di naman niya tinutulod ng Bible. Di naman niya sinasabi ng Biblia na huwag ka nang magtrabaho, huwag ka nang magsipag, huwag ka nang gumawa ng mga bagay para sa iyong pamilya. Hindi yun yung sinasabi ng Biblia. Ang tinatama ng Bible ay yung kaisipan natin. Baka nagtitiwala tayo sa mga bagay na yun eh. Baka nandoon yung ating tuon na iniisip natin, doon natin nilalagay lahat ng ating lakas, lahat ng ating enerhiya, lahat ng ating mga pagpapagod, lahat ng ating kaisipan, nakabuhos lahat sa pagkalap ng mga bagay-bagay, mga kapatid, lahat yun mawawala din. Pag tayo lumipas, kaya ngayon yung problema ni Solomon sa Book of Ecclesiastes hindi niya sigurado kung yung magmamana ng mga bagay na nakuha niya, magiging matino. Hindi niya alam. Okay ba yung iiwanan ko? Ano na lang sabi niya? Vanity of vanities, said the preacher. All is vanity. Bakit walang kabuluhan lahat? Kasi kung siya man ay magkuha ng napakarami, ang dami niyang napatayo, ang dami niya pong na-accomplish nung buhay siya, si King Solomon. Sumobra nga 700 yung asawa niya, 300 yung kabit niya Sa sobrang dami niya na-accomplish, mga kapatid, sobrang dami niya. Okay? But ang point natin dito, mga kapatid, sabi niya, yung kinunclude niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Alam mo na sabi niya? Fear God and keep His commandments, for it is the whole duty of man. Okay? Yun na sabi niya. Bakit? Kanino ba galing ang lahat ng bagay? Sa Diyos. Kung sa Diyos galing lahat ng bagay, ano yung gusto ng Diyos ipagawa sa atin ngayon? What God desires for us to do sa panahon na ito. At sasabihin ko po sa inyo, may kinalaman yung gustong ipagawa ng Diyos sa church. Kaya kung ikaw ay parte na ng body of Christ at ikaw ay parte na dito sa Shining Light Baptist Church, magpatuloy ka, magpagamit ka, magpalakas ka, magpatibay ka, paggamit natin yung buhay natin sa Panginoon. Amen. Dahil yun lang yung madadala mo, yung ipinaglingkod mo ng tama sa Panginoon. Pag di ka naglingkod ng tama sa Panginoon, wala, sunog din yun Pero kung naglingkod ka ng tama sa Panginoon, thank you Lord. Okay? Meron tayong reward. Now, ito pang sabi niya. Verse 8. And having food and raiment, let us be therewith content. Amen. May pagkain, may damit. Sabi dito, matuto tayong makontento. So kung meron ka pang higit doon, abay, pinagpala ka na rin ng Diyos. Amen. Blessed tayo. Bakit? Kasi hindi lamang food, raiment, may aircon pa. May electric fan pa, may ilaw pa. May kuryente pa. May wifi pa. Okay. So, dun lang sabi nga, food and raiment pa lang, okay ka na Let us be there with content. Verse 9, listen. But they that will be rich.
Kaya huwag nyo papangalanan ng rich yung mga bata. No? What's your name? I'm rich. Hindi. Verse 9. But they that will be rich, ang sabi ng Bible, fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lust, which drown men in destruction and perdition. Don't get me wrong, mga kapatid, don't get the scripture wrong. Hindi masamang maging mayaman. Our God is rich. Yet for our sakes, He became poor, that through His poverty, you might be rich. Hindi masamang maging rich, mga kapatid. Pero tignan nyo po kasi yung verse number 9 kung anong sinabi. But they that will be rich. Ang buhay natin, tanda natin, we are bought with a price. Tama? Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, ang buhay natin, once, nung tayo ay naligtas, dapat sa Diyos na yung buhay natin. So, dapat ang ginagawa natin, habang tayo nabubuhay ngayon, gusto nating sundin at gawin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen. So, our will should be to be godly in Christ Jesus. Not to be rich. Now, habang ikaw ay, wag mong isipin mo na yung gain na to. Dito tayo sa pinakatama, yung godliness lang. Habang ikaw ay lumalakad ng tama sa harapan ng Diyos, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, sumusunod ka sa sinasabi ng Biblia, at in that process, pinagpala ka materially, sabihin natin, yumaman ka, hindi naman masama yun eh. Why? Because the focus of your life is godliness. Pero yung focus ng tao ay kayamanan, yun ang snare. Ang sabi ng 9, ano sabi niya? But they that will be rich. Yung gusto niya talagang yumaman siya. Bakit niya ba gusto? Ang magiging ano dyan, ditch doon ay temptation and a snare. Di po ba mas magpe-pray tayo kapag wala tayong pera? Mas nagpe-pray, mas devoted sa Diyos. Mas gusto mag-share ng gospel pag walang pera. Pag may pera, may pera. So, parang wala naman ako pangangailangan. Bakit pa ako magpe-pray? Tama? But, according to verse number 9, they that will be rich fall into temptation and a snare. Hindi dapat yung pagyaman yung focus natin sa buhay na ito. Tignan nyo po kung ano sabi niya. Into many foolish and hurtful lust, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil. Kapatid, mahal mo ba ang pera? Hindi naman sinabing, may pera ka ba o wala kang pera. Hindi naman, alam niyo po, yung love of money, hindi yan para sa may pera lang. Because kahit yung mga kulang sa pera o walang pera, minsan mahal din ang pera nun. At kapag ganun yung ating attitude, ang sabi niyan, yun yung root ng all evil, mga kapatid, sabi ng Biblia. Which while some coveted after, they have erred from the faith. Kita nyo po, dahil ang focus ay yung pagmamahal sa salapi, nawala sila sa pananampalataya, they are erred from the faith. Why? Because the focus is money and not godliness. Amen. Ministry requires finances. Meron po talaga. May kailangan. Alangan namang, hindi naman tayo solar dito eh. No? Na ang kuryente natin dito solar, nagbabayad tayo ng kuryente. Ibig sabihin nun, ang ministry may kaakibat na expenses at may kailangang salapi. Practical yun, mga kapatid, kahit sa bahay natin ganoon eh. Pero hindi ang focus ng ministry natin yung mga bagay na yun. Dahil tayo ay mga mananampalataya, alam natin that God also will provide the needs. Amen. At to be more practical, mga kapatid, God will provide the needs. Hindi niya ibabagsak sa langit yung pera. Through us as well.
sa pamamagitan po natin. Bakit? Tayo yung saints. Okay? Tayo yung may work ng ministry. Tayo yung dapat mag-edify din tayo in the body of Christ. Now, yung point kung bakit ko sinasabi po ito, verse 11, dahil ito yung gusto ng Panginoon na sundan natin. Gusto niya mag-flee tayo sa love of money. Gusto niya mag-flee tayo dun sa thought na will be rich. Okay? Gusto niya mag-flee tayo dun sa coveting. Verse 11, but thou, man of God, flee these things and follow after what? Righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and has professed a good profession before many witnesses. Verse 17, listen. Tingnan nyo. Kung kontra ang Bible sa mga mayaman talaga, bakit may verse 17? Charge them that are rich. Oh, kala ko ba, Paul? Sabi niya, kaya dapat maintindihan nyo Kala ko ba sa verse number 9, they that will be rich fall into temptation. Bakit ngayon inuutusan niya yung may mga kayamanan na gawin itong sinasabi niya? Kasi nga po, ang understanding doon, hindi yung kayamanan talaga, kundi yung gusto mo talagang yumaman na sinacrifice mo na ang righteousness, sinacrifice mo ang godliness, sinacrifice mo ang faith, sinacrifice mo ang love, to the point, mga kapatid, na pwede kang, hindi ka na nasa ministry. Why? Dahil inuna mo yung mga bagay na yon instead of those things. Ang sinasabi ko po, kung tayo man ay pagpapalain ng Diyos, listen to this, okay? Kung tayo ay pagpapalain ng Diyos habang tayo ay nasa ministry, glory to God. Hindi masamang magkaroon ng pera. Ang masama, mahalin mo yung pera. Hindi masama na kumita. Ang masama, minamahal mo na yun. Na para doon ka na lang bumabangon. Doon tayo sa malinaw. Mga kapatid. Amen. Amen. Yung malinaw sinasabi na salita ng Diyos that money, hindi masama yung pera Yung pag-ibig doon. Nasalapi na yun. Kaya sabi niya, verse number 17, tignan niyo po. Okay lang po kayo? Amen. Alam po, hindi tayo mahilig magturo ng ganyan. Dahil, ang alam ko, ang Diyos ay magpo-provide siya ng pangangailangan natin. Okay? Pero, nakalagay din naman sa Bible na charge. Ibig sabihin, kung nakalagay sa Bible na charge, it is also the responsibility of the preacher to charge. Okay? Hindi yung mag-charge na singilin na, ay, magbayad kayo sa akin. Hindi po. Hindi. Ito yung sinasabi niya, verse 17. Pakinggan niyo po. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. So, doon sa mga mayaman, sabi, mayaman sa sanlibutan. Okay. Huwag tayong mataas ang ating isipan. Don't be high-minded. Huwag tayong mayabang. Nor trust in uncertain riches, ni magtiwala sa hindi tiyak na kayamanan. Pero saan tayo magtiwala? In the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Amen. So dapat magtiwala tayo sa Panginoon. Okay? Verse number 18. Ito yung dapat gawin ng mga rich in this world. Na mga saints hindi naman yan binigay dun para sa mga hindi mananampalataya. Sinulatan dito, mga mananampalataya yan. That they do good, that they be rich in good works, ready to what? Distribute. Willing to what? Communicate. Ibig sabihin, nagtiwala ang Diyos sa atin, pinagkatiwalaan niya tayo ng resources in the form of finances, in the form of riches. Hindi yun para lang sa atin. That is for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Naiintindihan niyo po? Kung ano yung meron tayo, para yan dyan. Okay? Para yan dito sa mga purposes na ito. At kung tayo ay magagamit ng Panginoon para sa mga bagay na ito, kung gagamitin niya through giving or gagamitin niya through effort, okay yun lahat. Why? Ma-accomplish ito. May sasakautuparan ito sa kalooban po ng Panginoon. Okay, nakakasunod po tayo? Huwag tayong masyadong
Ito yung problema sa mga nag-aaral minsan ng rightly dividing. Pakinggan nyo po ha. Ito yung ating stand. Dapat maliwanag sa atin ito. Tayo po, hindi tayo kontra sa pagbibigay. Nandiyan po kayo? Yes. Hindi tayo kontra doon. Kontra tayo mga kapatid sa pagtitwist ng scripture. Okay? Hindi tayo dito nagpipilitan at hindi ko kayo tuturuan na curse kayo with a curse mga kapatid. Dahil we are not cursed. No? Tayo ay na kay Kristo Jesus. But imagine this. Nung sabihin mo na lang, dati, hindi tama yung pangunawa mo, todo bigay ka. Nung naintindihan mo yung tama, wala ka nang binibigay. Mali yun. Bakit? Ibig sabihin mo, kung kailan mo natutunan yung tama, hindi ka magsusuporta sa tama. Kung nalaman mo yung katotohanan, dapat mas lalo ka pang gaganahan doon. Kung doon nga sa pagkakamali, sabihin natin, talagang todo bigay tayo. Paano yung doon ka na nasa tama, bakit hindi ka marunong mag-contribute dun sa bagay na yun? Mali yun, mga kapatid. At minsan kasi napakainit kasi ng mga usapang ganito. Alam niyo po, minsan yung nasosobran sasabi, hindi kami naniniwala sa tithes. Yung mga ganyang statement, di ba? Pag di mo kasi kina-qualify yan, sobrang niyan, pangit yung impression nun, mga kapatid. Pero wala tayong problema. May nagpipreach ng ganun, okay lang. Okay. Pero ito po gusto ko sabihin sa inyo. Ang tithe sa Old Testament, syempre 10%, tama? 10%. That is a principle also. Principle lang naman. Kung may kapatiran tayo dito na nagpa-practice nun, hindi naman masama yun Kung sasabihin niya, preacher, ako po nagta-tithe, okay po, kasi principle lang naman yun Ibig sabihin lang, nagse-set aside siya ng 10% lagi. Kung meron siya matatanggap, sineset aside yung 10%. Yun yung ibig sabihin niya ng tithes niya. No? Pag sinabi niya, preacher, pwede ba mag-tithes? Nasa sayo yun, kapatid. Bakit may liberty ka kay Kristo Jesus Amen. No? Hindi masama yun. Okay? Huwag natin isipin na, hindi, susumpain tayo. Mga kapatid, principle lang. Okay? Principle lang po. Huwag tayong too much, cynical tungkol sa bagay na yun dahil, mga kapatid, we are Bible believers. We believe in the Word of God. Kung ano nakalagay sa salita ng Diyos, yun. Okay po? So, maliwanag yun. Tayo po dito, ang gusto ng Panginoon, verse number 18, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Yun po yung gusto ng Panginoon. At kung tayo mga kapatid ay natututo sa salita ng Diyos, direkta rin pong comparison sa ating maturity ay ang ating din pong pagbibigay, mga kapatid. Doon nakikita din yung ating maturity. Na kapag tayo po ay nagbibigay, mga kapatid, para po yan sa Panginoon. Para po yan sa gawain ng Panginoon. Yung sinasabi ko lang po, para dito yun. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Okay? We are not here para po kung anong gagawin natin. We are not teaching gain is godliness. But it is part of worship. It is part of our duty as Christians. Okay? Nandyan po ba kayo? Pero wag niyo pong isipin. Hindi po yan requirement para maligtas. Hindi po yan requirement para sabihin mo na ikaw ay mature na Kristiyano na Hindi po. No? Napapag-usapan lang natin na nadadaanan lang po natin. Okay? Tingnan natin Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, verse 15. Verse 15 to 23. Okay? Sabi niya, wherefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling,
And what the riches of the glory of His inheritance in the saints? And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power? Tignan niyo po, sa verse number 16. So yung verse number 16, pababa, prayer yan ni Apostle Paul. It is his prayer. And part of his prayer ay mabuksan yung mata ng pangunawa ng mga taga-Ephesus. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what is the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. Tapos, nakabase po yun, nung si Kristo ay umupo doon sa kanang kamay ng Ama, in verse number 20, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. And hath put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church. So si Kristo po, pinag-aaral natin to last week, He is the head of the body of Christ. Okay? At nangyari po yun nung siya ay umupo doon sa kanang kamay ng Ama. He's seated. Oh, so nakaupo po siya doon. And He became the head of the body, the church. So siya po yung ulo, tayo po yung katawan. At mga kapatid, nung nilagay niya po yun, sabi niya in verse number 22, had put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. Tayo po yung church doon sa verse number 22. Tayo po yung pinangungunahan ni Kristo Jesus. Siya yung ulo at tayo po yung katawan. And dahil po doon, kung ano po yung kagustuhan ng head should be the action of the body. Kung ano yung desire ng head, yun dapat yung gagawin ng katawan. Another thing in Colossians chapter 1, verse 9. Prayer din po ito to 10. Part of the Pauline prayer. For this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Yun po yung desire ng Panginoon sa atin. Gusto niya na tayo po ay lumakad ng karapat-dapat sa Panginoon sa lahat ng pag-please, okay? Unto all pleasing, being fruitful in every good work. So, kalooban ng Diyos na ang mga mananampalataya managana sa bawat mabuting gawa, and increasing in the knowledge of God. At tayo, habang nangyayari po yun, mga kapatid, mas lalo din nag-i-increase yung ating kaalaman sa Diyos. And that is why we will have these things, ay para mangyari yung mga bagay po na ito. Verse 9, natalunan yung, nabilisan pala. Tingnan niyo po, desire ng Apostle Paul that the Colossians, be filled with the knowledge of His will. Be filled with the knowledge of His will. 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3. First Timothy chapter 3, verse 15 to 16. 1 Timothy chapter 3, verse 15 to 16. Sabi niya po, verse 15, but if I tarry long,
that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Meron po tayo, binigay ko ito as sa outline natin ng 7 doon sa body of Christ na C. At ito ay number 3, 4, 5. 5, if I'm not mistaken, that is the conversation. Okay? At ang ibig sabihin lang noon, yun po yung kung papaano tayo namumuhay dito sa lupa, paano tayo namumuhay also dito sa church na ito, how we apply truths, na meron po itong koneksyon, hindi lamang panlupa, kundi even sa heavenly places. Ephesians 3, para mas konektado po yan dito. Ephesians chapter 3, verse number 9. Ephesians chapter 3, verse 9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery. Kung meron tayong commission na dapat nating gawin at tuparin sa panahon po na ito yung verse na yun. Ephesians 3:9. Okay? Ephesians chapter 3 verse 9. Why? Dahil nais ng Diyos na yung tinago niya ng mahabang panahon at sa ating panahon ay Kanya pong nireveal ay makita ng lahat ng tao. To make all men see what is the fellowship of the mystery. Okay? Gusto ng Panginoon na makita po na mapakita natin through us sa pamamagitan ng mga sa pamamagitan ng mga saints, ang gusto mangyari ng Panginoon ay maipakita yung fellowship of the mystery. Kaya may mga katuruan sa Ephesians 5 at sa iba pang mga lugar kung papaano even yung mga relationship between each and every member. Bakit kailangang mangyari yun? Bakit kailangan maipakita yun? Kasi po yun ay yun po ang gusto mangyari ng Panginoon in Ephesians 3:10 dahil meron siyang tinuturuan din to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Kaya kailangan po itong mangyari. Itong desire na ito, 1, 2, 3. Kaya gusto na mangyari yan ng Panginoon. Kasi the more na mangyari po ito sa atin, yung 1, 2, and 3 na ito, mas magagamit po tayo ng Panginoon. At to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church, sa pamamagitan natin, natuturuan sila ng manifold wisdom of God, na ipapakita kung gaano karunong ang Diyos sa kanyang mga dealing, kung gaano kagaling ang Diyos sa kanyang mga pamamaraan, kung papaanong ang ating Panginoong Diyos ay tinago niya yung mensahe tungkol sa body of Christ. Okay? Tinago niya. Malaki ang kinalaman at part po ang body of Christ kapag binabanggit sa Bible, lalo na sa Pauline Epistle, yung mystery. Malaki yung kinalaman nun sa body of Christ. Part yung body of Christ ng mystery na ito. At dun tayo kabilang, mga kapatid. Tayo ay nasa panahon na dinidispense yung biyaya ng Diyos. The dispensation of the grace of God. At tayo ay dapat magpatuloy para i-proclaim
The gospel of Christ. Ang ebanghelyo ni Kristo. Bakit po? Dahil yun yung need ng sanlibutan po na ito. Maybe isipin natin, kasi maliwanag naman pag hindi pinaniwalaan ng tao yung gospel, kapag hindi niya pinaniwalaan yung ebanghelyo, kapahamakan po ang pupuntahan niya. Isipin natin, preacher, bakit parang unfair naman yun? Paano yung mga di makakapakinig? Paano yung ganito ganyan? Paano kung konti lang yung makapakinig? Ibig sabihin, lahat ay mapapahamak. And isa sa mga kaisipan po mga kapatid, yung panahon ni Noah, gumawa si Noah ng malaking ark. Tama? Pakalaki. At doon pumasok lahat ng mga hayop, pero yung pumasok lang na tao sa ark ay 8 piraso. Lahat ng hindi pumasok sa ark, namatay. Lahat ng hindi pumasok sa ark, lahat sila nalunod po doon sa flood na yun, or kung anong nangyari sa kanila, namatay po sila dahil di sila nakapasok doon sa ark. Sa ating panahon ngayon, kung hindi tayo na kay Kristo Jesus, tayo po ay mapapahamak. Kung hindi tayo na kay Kristo Jesus, tayo po ay mapupunta talaga sa impyerno. At hindi na po kasalanan ng Diyos yun dahil gumawa siya ng probisyon sa pamamagitan ng kanyang anak na kung ikay sasampalataya lang kay Kristo Jesus, ikay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Pero kung tatanggihan mo yung mensahe ng Diyos na yun, ikaw ay mapapahamak. That is a valid offer from God. At hindi natin pwede sabihin na grabe naman ng Diyos dahil namatay na nga siya Naging tao na nga siya At dahil siya ay naging tao, binayaran niya po ang ating mga kasalanan doon. At kung maniniwala lang po ang tao doon, siya ay maliligtas. Pero kung tatanggihan po ng tao yung ginawa ni Kristo Jesus, wala na pong no more. There's no more sacrifice for that. Dahil only once, minsan lang binayaran ni Kristo yung ating mga kasalanan at forever na po yun. Once and forever. Tayo po mga kapatid, in applying these things na mga natututunan po natin sa salita ng Diyos, I encourage you na magpatuloy po tayo. I encourage you na kung ano yung ministry na meron sa atin, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, fulfill that ministry. Be faithful to that ministry. Be present to that ministry. Huwag natin hayaan na yung ibang mga bagay agawin yung ating mga atensyon or mas unahin natin ibang mga bagay. Sabi nga, godliness with contentment is great gain. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Di natin alam kung gaano kahaba yung buhay natin dito sa lupa. I hope mahaba pa. But if not, we will stand before a holy God. Amen. We will stand before a holy God at magbibigay sulit tayo sa lahat ng ating ginawa before a holy God. I hope hindi natin nasayang yung buhay natin dito sa lupa. Meron pa po tayo, marami pa po tayong dapat gawin para sa Panginoon. Ang purpose ng Diyos para sa church, mangyari yung kalooban niya through the church. God fulfilling His will through us. At ito yung sabi niya, to make all men see what is the fellowship of the mystery. Napapakita natin yon sa ating buhay. Napapakita natin yon sa atin pong pagsunod sa Panginoon. Tayo po ay sumaglit sa panalangin. Maraming Diyos, dakila salamat po sa pagkakataon na ito para maipangaral po ang inyong banal na salita. Lord, kayo na lang pong gumamit sa mga napahayag po ngayon, ang mga salita niyo po, Panginoon, na hindi babalik na walang kabuluhan. Hamunin niyo nga po kami, Panginoon, na maging haing buhay ang aming mga katawan para po sa inyong kalooban. Lord, i-deserve niyo po yung aming buhay. Pinurchase niyo po kami sa pamamagitan ng banal na dugo. And that says to us na hindi po sayang kung ipapagamit po namin ang aming buhay po sa inyo. Tulungan niyo po, Lord, ang bawat isa na nawa, Panginoon, matutunan namin
sa every capacity na nandoon po kami, kung ano po ang aming kalalagayan, Panginoon, matuto po kaming ipagamit yung buhay po namin po sa inyo. Dinadalangin din namin, Panginoon, gamitin nyo kami para may mga maligtas pa po. May mga kamag-anak pa rin kami na hindi pa po sumasampalataya po sa inyo at sila ay mapapahamak dahil sa ngayon, hindi pa sila nagtitiwala. Kaya ang aming pag-asa, Lord, na habang kami sumusunod po sa inyo, namubuhay po ayon sa iyong kalooban, nabigyan nyo rin po kami ng lakas, kalakasan, katapangan, para wag pong tumigil na magsabi tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Palakasin nyo nga po ang church na ito, Panginoon, na nawa gamitin nyo po kami para po marami pa pong kaluluwa ang mailagay sa iyong paanan, maligtas, at also matutunan ang inyong kalooban, magamit ang buhay para sa iyong kalooban. Sa po lahat ang pasalamat ngayong araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.